Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng pagtatalaga kay Maria, Reyna ng Kapayapaan. Mahal naming Ina, Reyna ng Kapayapaan, lumalapit kami sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong proteksyon at ipagkakatiwala ang aming minamahal na bansa sa iyong pangangalaga. Masdan mo ang mga Pilipino at sa iyong makainang pagkalinga. Gabayan mo kami sa mga landas ng kapayapaan, katotohanan at pag-ibig. Kami naligaw palayo sa landas ng kapayapaan. Nakalimutan namin ang mga natutunang aral mula sa mga trahedya ng digmaan. Ipinagkanulo namin ang pangarap tungo sa kapayapaan at ang pag-asa ng mga kabataan. Nanghina kami dahil sa kasakiman. Inisip lamang ang aming sariling interes. Kami naging walang malasakit at nahulog sa aming makasariling pangangailangan at alalahanin. Pinili naming isantabi ang Diyos, maging kontento sa aming mga ilusyon. Naging mapagmataas at agresibo, kinikitil ang mga inosenteng buhay at nag-iimbak ng mga armas. Tinalikuran namin ang pagiging tagapangalaga ng aming kapwa at tagapangasiwa ng kalikasan. Nilusob namin ang hardin ng mundo sa pamamagitan ng digmaan at sa aming mga kasalanan ay sinugatan namin ang puso ng aming amang makalangit na nagnanais na kami magturingang magkakapatid. Tala ng karagatan, huwag kaming pahintulutang mapahamak sa bagyong dulot ng digmaan. Arko ng bagong tipan, akayin mo kami sa landas ng pagkakasundo. Reyna ng kapayapaan, ipagkaloob mo ang kapayapaan sa aming mundo. O maawaing Birhen, Ina ng sangkatauhan, tingnan mo kami at ang mga namumuno sa amin.
Aliwin ang mga tumatangis, ang mga nagdurusa, ang mga naghihirap dahil sa kawalang katarungan. Patatagin ang mga nag-aalinlangan sa bigat ng kanilang pagsisikap at ng mga tila wala ng pag-asang tinatanaw. Hikayatin ang mga nagsisikap upang bumuo ng mas magandang mundo kung saan maghahari ang katarungan at mapapawi ang kasakiman, galit at karahasan. Ina ng awa, tala ng pag-asa, ang aming buhay at kagalakan. Kami nagpapasalamat at patuloy na nag-aalay ng aming buhay. Tiyak na hindi mo kami pababayaan, lalo na sa madilim at mahirap na mga sandali ng buhay. Samahan mo kami palagi, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Magsitayo po ang lahat. At ang manguno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi Wee. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, alalahanin natin sa misang ito ang ating mahal na Santo Papa. Panalangin natin si Papa Francisco sa kanyang pinagdaraan ng karamdaman. Ganon din, ialay natin ang misang ito para sa ating bansa. Naway, patuloy tayong magkaroon ng pag-asa sa ating mga pinuno na mamumuno hindi para sa kanilang sarili, ngunit para sa ating bansa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo si San Nicolas upang hanapin ang iyong paghahari sa sanlibutan. Sa pamumuhay ng may ganap na pagmamahal, ipagkaloob mong kami pinalalakas
ng kanyang pagdarasal ay masayang makatahak sa landas ng pag-ibig mong tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo at kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang, tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain, at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nananatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Tayo pong lahat. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan, tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho, tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay, tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at Kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak
at tutulungan kang ganap. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon ang ating narinig sa Ebanghelyo sa araw na ito. Tuloy natin ang kwento. Yung mga nandito kahapon, naalala nyo pa ba ang ating pinagnilayan kahapon? Parang wala yata, no? Ako lang, tsaka yung ating lay minister ang nandito. Tsaka syempre si Badad. Sige, balikan natin ang pinagnilayan nating kwento kahapon. No? Kahapon, pinagnilayan natin ang tungkol sa kahalagahan ng pananalangin. Sabihin nyo nga, pananalangin.
Hindi kasi napagaling ng mga alagad ni Jesus ang inilapit sa kanilang lalaking inaalihan ng demonyo. Kahit sila ay binigyan ni Jesus ng kapangyarihan magpagaling, kahit binigyan sila ni Jesus ng kakayanan magpalayas ng demonyo, hindi nila napabuti ang lagay ng lalaki. Bakit? Dahil nagkulang sila sa panalangin. Ginamit nila ang kanilang galing at nakalimot manalangin. Ginamit ang galing, nakalimot sa pananalangin. Sadyang may mga bagay na hindi kaya ng ating lakas at galing. Dapat maamin natin yun. Dapat malaman natin yun. Kaya alam mo, ang tanging nasabi ni Jesus sa kanila, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Dito tinuturo ni Jesus na hindi lahat lagi puro lakas, puro galing. Kailangan natin manalangin. Yan yung nangyari kahapon. Tuloy natin ang kwento. At dahil doon sa nangyari kahapon, ngayon naman, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng maraming bagay. Siguro, dahil pumalpak ang mga alagad kahapon, hindi sila nakapagpagaling Nakita ni Jesus na marami pa silang dapat matutunan. Nakita ni Jesus na marami pang nalilimutan ang mga alagad. Isa na dito ang pananampalataya. Nalimutan nila na ang pagpapagaling ay hindi lang puro galing, kundi kailangan ng panalangin. Hindi lang puro lakas, kailangan manalangin. Kahit nga ang ating Santo Papa, di ba? Kailangan ng panalangin at nananalangin. Kung siya nga nagdadasal, tayo pa ba? Ngunit, habang nagtuturo si Jesus, nagtatalo-talo naman ang kanyang mga alagad. Tignan mo na, tinuturuan mo na, siguro nagbubulungan yung mga alagad, nagtatalo-talo sila. At ang kanilang pinagtatalunan, sino ang pinakadakila sa kanila? Akalain mo, matapos nilang pumalpak, nakuha pa nilang magtalo-talo kung sino ang pinakadakila. Sa bagay, ganyan ang mga tao, laging may gustong patunayan. Tingnan nyo, sa galing pa rin sila nakatingin. Nagtatalo-talo, sino magaling ngayon sa atin? Hindi kayo nakapagpagaling, di ba? Siguro sinabi nung isa, magaling naman ako mangisda. Siguro sabi nung iba, gwapo naman ako. Matangkad naman ako. Matipuno naman ako. Di ba ganon? Di ba pag wala kang galing, dadalihin mo na lang sa itsura. Kapag wala kang itsura, dadalihin mo na lang sa sa lakas. Kapag wala kang lakas, dadalihin mo na lang sa sa yaman. Di ba ganyan tayo, Nagpapagalingan. Laging may gustong patunayan. Ngunit nagulat ang mga alagad nang marinig nila ang sagot ni Jesus sa kanilang pinagtatalunan. Ano yung pinagtatalunan nila? Yan, tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. Sinong unang natulog? Yan, dyan tayo magaling. Sinong pinakadakila? Yon. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ito ang kadakilaan para sa Diyos. Isang pagbibigay ng sarili. Hindi base sa galing, talino, lakas, ganda o kapangyarihan na kadalasan pinagtatalunan ng tao. Di ba ganyan tayo?
Diyan natin tinitingnan kung sinong pinakadakila, sinong maganda, kaya merong beauty contest eh. Sinong pinakamatalino, o kaya sa eskwelahan, di ba, ang naa-awardan yung pinakamatalino. O, di ba? O, sa ating palakasan, o, sports, sinong magaling, sinong malakas. Pero para kay Jesus, hindi yan ang galing. Sino mang nagdanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tama nga naman, aanhin ang galing kung ginagamit naman sa kasamaan. Marami dyan. Ang galing-galing, pero sa kasamaan ginagamit. Para sarang talino, kung ginagamit naman sa panloloko. Marami yan. Yung mga scammer, di ba? Ang talino, pero ginagamit para manlamang ng tao. Walang kwenta ang ganda, kung paraan naman ito para mang-akit. Marami din ganyan. Ginamit na lang yung ganda para mang-akit ng tao. At hindi nakakabuti ang kapangyarihan kung ginagamit ito para sa sariling kapakanan. Ulitin ko po. Hindi nakakabuti ang kapangyarihan kung ginagamit ito para sa sariling kapakanan. Malinaw na para sa Diyos, ang kadakilaan ay dapat nagdudulot sa kapwa ng kabutihan. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang EDSA Revolution. Naalala niyo pa ba yon? Naalala pa natin, di ba? Ako, kakapanganak ko pa lang noon. Pero anong nangyari noong EDSA Revolution? Di ba? Kaya nangyari yon dahil mayroong isang tao na naging ganid, na naging makasarili, na inisip ang kadakilaan ng sarili, inisip ang kapangyarihan, inisip ang kayamanan, inisip ang lakas. Kaya ano nangyari? Nasira ang bansa. Ang apektado, tayo. Pero tila nakakalimot pa rin tayo. Tila nakalimutan natin ito. At sino pa rin ang niluluklok natin? Yung mga taong makasarili. Yung mga taong lakas ang ginagamit. Yung mga taong nakatingin lang sa kapangyarihan. Kaya hindi tayo umuusad. Kaya hindi tayo umaasenso. Dahil may mga taong inuuna ang sarili. Hindi yan ang kadakilaan. Ang kadakilaan ay dapat marunong magbigay ng sarili. Mga kapatid, ang kadakilaan para sa Diyos ay hindi pataasan, kundi pababaan. Hindi pataasan ng pride, pababaan ng pride. Hindi pataasan ng tingin sa sarili, kundi kababaan ng sarili. Hindi pagalingan, kundi pabaitan. Di ba sa atin ngayon, pagalingan, pero hindi, pabaitan. Sinong pinakamabait? At higit sa lahat, hindi paunahan, kundi sino ang kayang magpauna sa iba. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang pagpapakasakit ng lingkod. Dalhin natin ang ating petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Para sa ating Santo Papa,
ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, naway patuloy siyang pagkalooban ng maawain at mapagpagaling na Diyos ng mabilis na kagalingan sa kanyang karamdaman. Manumbalik ang sigla at lakas ng kanyang katawan upang maipagpatuloy ang kanyang misyon at paglilingkod sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng papagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa, naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan ang pagiging kagalang-galang, ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Blessed be God forever. Itong anak at tinapay sa altar mo ilalagay. Blessed be God forever. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap namin taglay sa palad mo ilalagay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana. Ngayong si San Nicolas ay aming ginugunita at ipagkaloob mong kami pinalaya sa hadlang na makalupa ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Nicolas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa kanto, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibagin dulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ibagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay San Nicolas na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa aming iyong sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Banal na parang San Nicolas na Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakit at pagmamahal
maging kawangis ng Panginoong Jesus. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos upang sa mga mahihirap at nagugutom, ihatid mo ang tulong ng Panginoong Jesus. Mga may sakit at napabayaan, iyong inaalagaan, mga sanggol na di pa isinilang, niyong binabantayan, maging nalulunod at nasusunugan, iyong sinasaklolohan. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, huwag mo kaming pabayaan. Kay Jesus at kay Maria, kami ay alalayan. Sa oras ng kamatayan, kami ay tulungan tulad ng iyong pagmamalasakit sa mga kaluluwa ng mga abang pumanaw. Mga may sakit at napabayaan, iyong inaalagaan, mga sanggol na di pa isinisilang, iyong binabantayan, maging nalulunod at nasusunod